Vincent Calyada. Hello mga kalingap, isang magandang gabi po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga tao na nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong uploads. At please po don't skip ads kasi malaking bagay yan sa pantulong po natin sa mga tao na nangangailangan. So ngayon mga kalingap, yung grabe basa po yung ating buhok. Gawa po ng maulan po dito. So yan, ginabi na din tayo galing sa pag-scout. At ayan mga kalingap, nandito tayo kala Jelay, na kung matatandaan po ninyo na nag-viral po sa atin sa Facebook page, yung nagtitinda pong isda, no? So ayan, naabotan po natin ng mula po sa ating YouTube channel. So tara mga kalingap, kamustahin po natin sila. At matagal-tagal na din po tayong hindi po nakapunta sa kanila. Tara po. So ayan mga kalingap, dito na tayo. Tao po! Tao! Ay, hello si Jelay. Asan yung mga kapatid mo? Janine, Jasmine, Serens. Nay, bless po. May grabe pala na yan, oh. Sira na yung puluan, oh. Nako. Ala, nako mga kalingap. Grabe. Kita na po talagang liwanag sa sa labas. Nay, kamusta na, Nay? Ayos lang po, kahit medyo mahirap. Ayos lang po, kahit medyo mahirap. Pasensya po, inuubo ako Ay, parareho man po baga. Nag-uso po yan. Kamalayo pa naman New Year pero nag-uubo na. Papaputok ko. Kamusta Janine? Ayos lang po. Ayos lang. O kamusta ang pag-aaral? Okay naman? Okay lang. Ayos, good. Ikaw Ate Jasmine, balita ko may sakit ka daw, sabi ni mama mo. Kamusta ang pakiramdam? Hindi pa okay. Hindi pa okay. So, paano yan? Malapit na pasukan. Ay, pasok na po. May pasok na kayo. Parang din siya, malat yung buwan niya eh. Inuubo ka mo masyado? Magano ka ng kalamansi warm water, kalamansi, yun, tanggal yan. Tapos syempre, huwag kang paulan. Nakututulo na dyan, Nay. Gilag-gilag na lang O Jelay, kamusta? Parang namayat si Jelay na ya. Yan nga. Nangyari kay Jelay, ba't namayat? Maagang nagigising ay. Maaga na Kasi ang nagigising. hirap po pag nasakayan pa punta sa school niya. Kaya aga siyang gising. Ano oras ka ba nagising? 5. 5. Tapos pasok mo mga anong oras? 7. O di mga 6, naglalakad ka na dyan. Bro. Sipag naman. Alam mo ba si Kuya Vincent Diyan nag-aaral sa DICU ng first year. Tapos naglipat na ako dyan sa St. Francis, dyan sa Catholic School. Diyan ako nag-school na hanggang makagraduate ako ng 4th year. Kaya may mga kabatch din ako dati dyan sa pero libat na ako anong pangalan. So Nay, kamusta naman kayo dito, Nay? Ba't nasabi niyo pong mahirap? Po kasi pag nag-uulan po ay tuluan na po. Kagaya po ngayon nag-uulan. Di saan po kayo ngayon Nay? Yung mga bata po, doon po sa kapatid ko muna. Doon muna po sa kapatid niyo. Kayo po dito na lang, sisip-sip. Opo, dito na po. Nasa po dito po kami. Dito ka natutulog. Naku, delikado, open. Ay, naharangan din po yan na yung po, parang isang table. May baka kunin si Renz. Ay, kasama naman po ito doon ate. Sino kasama mo dito? Si tatay? Opo. No? Yun nga po na at yan nyo po, Nay, kapag meron pong biyayan dumating, di naman po ako nangangako, Nay. Pero keep praying lang tayo na may mga biyayan dumating po para matulungan po kayo sa pangangailangan nyo po. Especially po itong bahay ninyo na makaayos po. Talagang grabe. Saksi ako sa sira talaga ang bahay nyo, Nay. At kasabi nyo, bagsak pa. Pwede na ituro mo ako, Nay. Makita natin. Wait nyo lang ako dyan. Ano po, Nay? Ay, bagsak na talaga. Bagsak na. Tapos, ayun po na. Ay, wala na. Open na talaga. Talakas po ng hangin, Nay. Talagang sira na. Kasi kawayan po yung pinangano nyo dito eh. Ito po mga kalingap po. Grabe. So, ayan. So, paano nyo naiintindihan yung ganitong sitwasyon? Ate Jasmine, bilang panganay, paano mo na naiintindihan ganito? Sira yung bahay ninyo. Hindi pa mapaayos ng magulang nyo. Anong reaction mo dito? Nalulungkot po. Nalulungkot ka. Tapos ganito paano, Nay?
sabay-sabay yung eskwela, Opo. tapos minututuro pa yung bahay. Kumbaga, malaking isipin po sa mga katulad nila nag-aaral yan. Siyempre, kailangan po nila ng privacy. Kaya dito na lang ako sila kung dito na lang. Dito na lang sila nag-aaral. So, ikaw, Ate Janine, paano mo naunawaan yung ganito, oh? Mahirap po. Mahirap. So, ayan. Anong bagay ba yung pinakakailangan nyo dito, Nay? Talaga yun. Bubong talaga po ang pinakakailangan. Tapos mga kahoy po, pang lang para maano. Nakalitan lang po yung bubong. Mapalitan po yung po, Nay? Yung bubong po. Yung bubong. So, ayan nyo, kapag mayroong biyaya, matay na si Kuya Vincent sa loto. Sana man. Wala talaga, hindi ako siniswerte po sana eh. At Ganyan. least, kaya mo, Nay, may darating at darating na biyaya. Try lang po. Try lang Kung, po. ano lang po, Nanay, kung napapapunta lang talaga sa akin ng magandang business, sabi ko po sa inyo, matutulungan ko po kayo kahit dito po sa bahay ninyo, Nay, na mapaayos man lang itong bubong. Medyo may kalakihan din po itong gastos dito, Nay, pag nagpaayos ka ng bubong. Kasi halos lahat ng yero, sira na din, di ba? Opo. Talaga pong na buto. Dito na lang po ang mais, tapos doon po sa pinakatabi. Na lang po Ano? Uulan po talaga, yun ang problema po. Pero pag naman po, hindi naman. Okay naman po. Bilang magulang po, paano po ninyo na sasabi po sa mga anak ng ganito, yung sitwasyon ninyo po, yung about sa ganyan? Ano po, sabi ko po sa hintay-hintay lang po. Kasi Hintay-hintay. unahin po talaga muna yung pag-aaral nila. Mas Hindi pa po talaga kaya sa ngayon. hindi pa po kaya sa ngayon po. Kasi yung gastusin lang po sa araw-araw, lalo po pag nagpapasok po ba. Wow, iyak si nanay. So, naunawaan ko bakit naiyak si nanay dahil sa sitwasyon ninyo. Napakahirap talaga. Kumbaga, bilang magulang, napakahirap. Kung kayo, iniisip nyo lang yung baon, yung school. Ang iniisip naman ng magulang nyo, kung alam nyo ba kung ano, mga anak, allowance nyo, pangkain nyo, bahay nyo. Diba, napaka ng magulang, may mga anak na pasaway sa magulang, diba? Dapat hindi ganun. Yan ang gaya sabi ni Kuya Vincent, si Kuya Vincent kasi, habang ama yan, may mga natututunan yan sa ibang tao. Like, ganito ha, may isang, kwentuhan ko lang kayo. May isang tao, ito ha, para mas lalo ninyo ma-appreciate kung gaano kalaga ang isang tao. Yung isang tao kasi may kaibigan. Parang mahal niya, parang ganun. Parang higit pa sa kaibigan na babae at lalaki. Parang ganun na. So, ayun po, yung lalaki, ginagawa niya lahat para dun sa babaeng yun. Talaga lahat ng effort, sacrifice, nandun na lahat. Tapos dumating sa point na parang yung pala, hindi na palaga nung girl yung ginagawang sakripisyo ng lalaki. Tapos, nangyari, yung lalaki, biglang nawala, na maalam. Tapos doon lang na-realize ng babae kung gaano kahalaga yung ginagawa ng lalaki. So, ito ha, may tanong ako sa inyo. Ano ba yung natutunan nyo doon? Sa ganung bagay. Ikaw bilang panganay, Ate Jasmine, anong natutunan mo doon? Ano po? Gawin na lang po yung best para hindi pa magsisisawin. Gawin na lang yung best nyo para hindi magsis sa ulit. Tama yan. Ikaw, Ate Jelay, anong sabi mo doon? Hindi ko nag-think ko. Hindi nyo na-gets. Hindi, ang pinakaano ko dito kasi, kumbaga, Nag-sacrifice. yung parang sakripisyo ng isang tao. Mahalin mo habang Nabubuo. nandyan pa siya sa'yo. Yeah. Kasi kapag nawala ka na, doon mo malalaman kung gano'n siya naging ka-importante sa buhay mo. Yeah. Yun yung bagay na, parang sa ano lang. Parang nagawa lang ng example na dalawang tao,
Pero parang pumapasok pa rin yan. Like sa atin, di ba may magulang tayo, may kapatid tayo. Hindi natin na isasabi natin kung gaano natin kamahal sila. Katulad kanina, na isang ninang ko po. Ninang ko, nilibing kanina. Siyempre, naiyak din ako. Ninang ko yun na, every makikita ko niya, ano inana, kamusta ka? Laging may kamusta yun sa akin. Kumbaga sa ano, ngayon, mamimiss mo yun. Mamimiss ko yun, ganun bagay. Diba? Kahit simpleng ganun lang, parang napakalaga kasi lagi kang kinakamusta. Tapos lagi yung sinasabahan ako na ingatan mo sarili mo at high blood ka pa naman. Lagi po yung sinasabi sa akin. Mahal at paalala, lagi na yun dyan. Nabigla lang kasi ako nung bigla siyang nawala sa car accident. So, by the way, bilib na siya kanina at alam ko masaya na si Ninang kung nasan siya man ngayon. Ganun yun, parang ina-apply ko kasi sa sarili ko yun eh. Yung parang ganun po na nanay na dapat habang nandyan pala yung taong nabubuhay, nakikita mo grabing pagpapalaga sa'yo, mahalin mo siya. Ipakita mo gaano mo siya kamahal. Di ba? So, yan. Katulad din sa magulang ninyo, ano? Ito, kaya lagi ko sinasabi kung paano ninyo i-respeto ang magulang ninyo, mahalin nyo. Dahil, kahit ganyan yung buhay ninyo, yung parang hirap talaga na ginagawa naman yan para sa inyo. Ano? May time, ito para mas lalo ninyong maunawaan. Kaya grabe yung advice ko yung Vincent. Search nyo sa YouTube yung about sa magulang. Yung sulat niya para sa anak. Nako, pakinggan nyo, dibdibin nyo, sa puso nyo. Nako, tutula ang luhaan nyo kahit sobrang pasaw. Minsan nababasa ko yun. Ay, hindi ako para ganun sa yan, ha? Nakita nyo kung ano lagi mag-advise si Kuya Vincent na, no? At sana lagi nyo unawain kung ano man sinasabi ko. Kahit papaulit-ulit yan, ang pinakapunto doon, huwag lang makalimot. Ano? So by the way, Nay, may abot pa ako muli, pandagdag lang po pang allowance nila. Alam ko po na talagang kakarampot lang yung kinikita ninyo, Nay, tas ni Tatay. Ito po ay mula po sa aking YouTube channel, Nay, para meron kayong pambaon this coming week o manina at talagang pinagkakasya ko lang po, Nanay, sa mga ito. Sino nag-handle sa inyo? Anggapin nyo yung konting biyaya na mula sa aking YouTube channel na binabanggit ko po yung katulad ninyo. Kasi talagang Kuya Vincent, talagang nangangapa na. Pero sabi ng mga mentor ko, lalo si Ninong, ituloy ko lang kung anong sinimulan ko. Pray lang, tsaka yes, sabi niya, pray lang. Tama yun, sabi niya, itsaga lang. Ano? Kayo ha, mag-aral kayo mabuti ha. So ikaw, para kakain ka, huwag kang ma-stress, parang nai-stress ka na, Jelay. Ha? Kaya Chiyo, lumabas na yung ganito niya na yun. Ikaw, Ate Janine, wala mong problema? Wala. No, at least, masaya na ako, Nanay, dahil kahit pa paano po yung sa pang-allowance na sa tuition, ganun, di ba? Na ayos naman. Si Kuya Vincent, kahit pa paano, aabot yan ng tulong, abot ng aking makakaya, ha? Basta susulpot na lang po ako dito, Nay. Kasi talagang gusto ko lahat mabigyan. Kahit kakunting halagan, alam ko napaka-importante yan para sa mga taong tinutulungan, di ba? Sana po napasaya ko po kayo sa kaunting bagay na nabigay ko po. Ano, Nay? Thank you po at nandito ka po ulit. Walang ano man, Nay. O, ikaw, Ate Janine, baka may huling mensahe ka sa mga supporter natin. Anong masasabi mo sa kanila? Maraming salamat po sa lahat. At sa aming sponsor po. Tapos kay Kuya Vincent po. Maraming salamat po. Sobra din po ako nagpapasalamat sa mga tulong po na binibigay niya, lalo na po si Dr. Benes Latuna. Hindi po ako magsasama na magpasalamat po sa kanya. Maraming salamat po kayo Vincent sa mga nag-sponsor po sa nagbigay po. So, ayan, Ate Jasmine, magpagaling ka, ha?
Oh, Nay, ano mo siya ng ano, kahit warm water lang na may kalamansi, may luya. Ako talaga kasi di ako nainom ng gamot. Yun lang talaga ang mga gamot ko iniinom. Maski po yan, ayaw mainom ng gamot. Tapos more on water, Gusto ha? lang ay tubig lang ng tubig. Okay, oh, God bless sa inyo lahat. Ikaw, Renz, may masasabi ka? Thank you po. Thank you pa. Ay, grabe. Nay, peace bump na, Nay. Si Kuya Vincent. Peace bump, Renz. Ate Janine. Jasmine. Jelan. Ingat kayo palagi, ha? Bye-bye na sa inyo. Bye-bye. Thank you.